Etong masaklap. Di nagkakagulo kami rito. Bakit yung NBI pinaligiran kami? Tapos sasaktan yung mga kapwa senador. Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas, sa opisina ni Senate President Tito Soto na sila ang nagpakain dyan sa mga NBI. Pinapasok nila, pinakain nila, nagtambay sa opisina ng Senate President mismo kasama ng OSAA o di kaya yung security ng Senado. Anong sistema yan? Sila mismo nagpapasok para dakipin ang isang senador? Anong klaseng Senado to? Sensational na naman po ang ating babasahan. May mga usapin na hindi natin alam kung anong katotohanan, pero may mga nag-request na kung pwede daw pong pakibasahan ang ating isang Tito Sen o Tito Soto, kung kilala siya na Vicente Tito Castelo Soto III. Isa siyang Pilipino na politician, alam naman natin yon, and television personality, at nagsaserve siya as a Senator of the Philippines. Okay. Ito po, again and again po, ito po para po ito sa entertainment used only. Throw away all the negative and take and accept the positive picture of tarot. Okay po, ayan. I don't know kung sino po itong taong ito, pero ito po ay ibig sabihin ay magbibigay sa kanya kay Senator ng napakalaking problema at iskandalo. Ito po ay isang lalaki. Ayan, nakita nyo man, lalaki, di ba? Nakadapa. Ito ay nakaranas ng masakit na maaring away o diskusyon na nagbigay sakit sa taong ito, at feeling niya ay nahirapan talaga siya, at feeling niya ay pinabayaan talaga siya ni Tito Sen, and feeling niya is dehado siya, kung kaya ito ay dating kaibigan at kasama. Hindi ko alam pero yan o, lalaki po. Bakit ko nasabing dating kaibigan at kasama na parang kamag-anak na, kadugo ng turing? Ayan po, nakita nyo, ang dugo, konti lang, tapos may white, ibig sabihin ito maaaring naging matindi lang ang samahan pagkatapos nagkaroon ng betrayal. Pero magiging problema po yan ni Senator Tito Soto, at magbibigay ito sa kanya ng masakit na sitwasyon ng ulo. Sasakit ang ulo niyan, dyan sa lalaking yan. Marami siyang alam tungkol kay Tito Sen. Ito yung nakasama rin niya sa trabaho. Ayun, bakit nakasama sa trabaho? Nakita nyo, nakabaliktad siya. Ibig sabihin, wala na siya, pero ayan ang mga work. Hindi ka trabaho. Si Tito Sen ay isang tao naman na alam natin involved sa politics talaga, na deeply involved, pero may delikadong sitwasyon siya na kailangan niyang pag-aralan, na maaaring pag-aralan din niya ang mga decision making niya, kung kanino talaga siya kakampi. Ayan o, hawak niya, kakampi, kung sino talaga ang gagawin niyang parang oracle o parang itataas at kakampihan at tahawakan. Kasi nakita ninyo dito, may passage. It means na passage na to ay parang karayom. So parang pag ito nagkamali-mali siya ng mga kakampihan na tao, magdurusa ang political career niya. Sa edad niya sa politika, maaaring masira siya. Kaya pag-ingatan niya kung sino ang hahawakan niya. Yan. Hindi lahat ng hinahawakan ay ginto. Maaaring magbigay ito sa kanya ng butas upang ang kanyang pagiging politiko ay maapektuhan at mawalan ng tiwala ang sambayan ng Pilipino sa kanya. At nakita niyo to, parang garden. Mag-ingat sa parating na unos ng kanyang political career. Oh. Kaya ako napagan. Kasi gagamitin sa kanyang ang pagkasira ng pangalan niya, hindi lang sa politika, pamumulitika, isang babae na ililink sa kanya, na maaaring simple lang yon na kwento, lalaganap
sa buong Pilipinas na maaaring magbigay sa kanya ng napakadaming negatibong effect at isa yun sa magpapabagsak sa kanya. Mag-ingat, muling mabubuhay ang isang kaso ng involvement sa dating namatay na artista. Mag-ingat po, Tito Sen, maaring mula dito, makakalkal ang pangalan niya sa isang matagal ng issue. Kaya nga po, inilaban na niya ito, na ipanalo na nila ito, pero kaya nakataob muling mabubuhay ang issue ng kamatayan ng isang babae. At ito ay maaring madiktik sa pangalan ni Tito Sen. At isang baklang manager. Ano ba yan? Ito po binabasa ko lang po ang tarot. Ito po ay nakaraan. Isang babae yan, na maaaring maano siya, pero nalaman ko dito na ito ay ito ay kumawala na. Ito ay dati pa, matagal na. Umaga century na to ang problemang to, itong babaeng kamatayan na to. Madidikdik ulit siya. Ayan and mabubuhay na naman ang usapin tungkol doon na maaaring magbigay na sa kanya ng pangit na imahen sa politika. At ayon dito, ayan, nasaan? May kinalaman din sa isang lalaki na bading. Kaya bakit ko nasabing bading? Napansin nyo siya, nakakapa. Maaaring ito yung manager na namatay na. Ayun, paano ko na lamang namatay? Kasi po, walk away na siya doon sa buwan. Hindi siya nakabaliktad kasi parang ang pagkamatay niya is something na may power play. Parang gano'n. At baka madawit ang pangalan niya doon. Makalkal. Kumbaga, patay na issue, makakalkal. Ganyan. At ito ay dahil sa pagsisiwalat ng isang lalaki. Na ang lalaking ito ay nagkasama niya sa trabaho. Ayan, kasama niya dati sa trabaho at parang naging pamilya na. At maapektuhan talaga ang ating binibining Helen, asawa po ni Sir. Pero, walang kibo ito. Hindi niya pinapansin, pero deep inside, ang daming sakit sa pusong dadanasin na maaaring ito ay mag-cause ng depression ng babae. Kaya mag-ingat. Pag-ingatan po ang depression na parating sa side ni Ma'am Helen dahil sa maririnig niya mga kwento na makakapagpahirap sa political career at sisira kay Senator ang mga nakaraang problema. Not only sa politics but personally. So, the doom to the family and the destruction of the relationship dahil sa isang chismis ay parating po sa kanilang buhay. Kaya, ang masasabi lang po ng tarot is, kailangan nilang mag-usap upang hindi na mas matindi ang maging problema. At mag-ingat kasi sasakyan ito ng media at sasakyan ito ng mga taong may galit kay Senator Soto na naghahanap ng tamang sagot sa mga nakaraang krimen na kinasangkutan ng kanyang pangalan, lalo na sa isang nakaraang babae. Nakaka-amaze kasi century na pero makakalkal dahil sa isang kwento lang. At sa political career niya, nakita nyo, delikado. Marami ang taong mawawalan ng tiwala sa kanya. Kaya mag-ingat po. Maraming tao mawawalan ng tiwala sa kanya. Una, dahil sabi nga kanina, mag-ingat kung sino ang kanyang kakampihan. Kasi kahit anong tibay ng kinakampihan niya, nakita po dito na masisira ang pangalan niya. So, bukod dun sa personal na mga intriga, susunod pa yung mga kinakampihan niya, na sino ang hahawakan niya, saan siya talaga nakakampi bilang politiko, doon
Kaya ingatan po upang itong doom na ito ng political career niya ay hindi mangyari. Isang malaking kwento ang palabas na makakasira ng buong imahe ng pamilya at pagkatao. Kaya mag-ingat po. Again and again po, ito ay tarot lang. Pag-ingatan po ang kalusugan, Senator Sen. Alam ko naman na ang mga may mga check-up, pero mag-ingat dahil stress po ito, natatama sa puso and atake. So, mag-ingat po. Mag-ingat. Yun po ay coming lang. Pag-ingatan ng kalusugan dahil dito sa masyadong matikabong kakalato ito itong kwentong ito. At kung paano iiwasan, hindi po sinabi ng tarot, kung hindi ang sinabi dito ay panibagong stick o panibagong sitwasyon na dapat niyang malampasan upang hindi matapos ang career ng ating senator sa politika at hindi mawala ang sinasabi nating karisma na hawak niya, kasi dahil sa isang matinding hagupit ng katotohanan at kwento. So, nasa sa inyo po yan kung paano nyo ilalaban ang inyong career. At kung paano nyo rin iingatan ang inyong pamilya sa isang chismis na talagang masasaktan ang buong family. Again and again, ito lang po ay tarot. Kung ano man po ang mabasa ko, pasensya na po. Itapon ang pangit. Ang tamaan ay huwag magagalit. Laging tandaan, God sent miracle every day. Kagulo kami sa Senado dahil hindi maintindihan kung bakit pinapasok yung mga NBI. Anong papel nila? Sino nagpahintulot sa kanila? Sinabi ba nila kung ano yung pakay nila talaga? Bakit sila nagtatambay dito? Sinaktan pa ang Senador Bato. Tapos, hindi namin talaga maintindihan. Andito pa rin, nakatambay pa rin. Pati yung bossing nila, yan si Attorney Matibag, na galing sa PDP. Ano mang papel niyan dito? Anong ginagawa nila? Magsiserve ba sila ng arrest warrant? Meron ba silang court order? Ano bang ginagawa nila? Sila na ba ngayon ang sheriff ng ICC? Yan na ba ang papel na ginagampanan nila? Etong masaklap. Di nagkakagulo kami rito. Bakit yung NBI pinaligiran kami? Tapos sasaktan yung mga kapwa senador. Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas, sa opisina ni Senate President Tito Soto na sila ang nagpakain dyan sa mga NBI. Pinapasok nila, pinakain nila, nagtambay sa opisina ng Senate President mismo kasama ng OSAA o di kaya yung security ng Senado. Anong sistema yan? Sila mismo nagpapasok para dakipin ang isang senador? Anong klaseng Senado to?